Hi guys, it's Michelle again, and for today, boboto tayo through online dahil good citizenship tayo. Need nating bumoto, o diba? Kasi Pilipino tayo, kailangan natin suportahan ang ating government. Sana manalo ang aking iboboto. Ay, charot na kampanya. Anyway, ipapakita ko sa inyo kung paano tayo magpaparegister through online kasi this is my third time na boboto dito sa abroad. Pero yung dalawang beses na bumoto ako is pumunta ako doon sa may consulate dito. Ngayon, through online tayo. Okay? So, ipapakita ko sa inyo kung paano tayo boboto. Kasi first time ko din bumoto. So, tara na! Boto na tayo! I-search natin ang Dubai. pcg.dfa.gov.ph. Then, click nyo yan. Then, search nyo to. Then, from here, scroll down nyo lang. Okay. Just hold that here. Kabayan online voting now. Sundin lamang ang 3 steps na ito. So, first is, check nyo muna kung naka-register kayo. Kasi ako, alam ko na naka-register ako. Tapos, na-search ko na yung pangalan ko dito, guys. So, from here, hanapin nyo lang yung pangalan nyo. Ako, nandito na. So, babalik ako sa step 2 na ako. I mean, kiklik ko na yung step 2. Okay? Here, mag-enroll. Then, verify nyo lang para mag-proceed tayo. Okay, valid ID. Ilagay nyo lahat yung mga information dito. Then, password nyo, sarili yung password, gawa lang din kayo. Then, fill up nyo lang lahat to. So, ngayon gagawin ko, fill upan ko muna ito, guys. Dito sa may embassy, kung saan po kayo naka-register na Emirates. Ako sa Dubai kasi ako naka-register, kaya Dubai PCG po yung nakalagay sa akin. Then, country, then automatic na siyang nag-put out yan. So, wala natin gagawin. Then, I'll proceed po, enroll. Not now. Okay, next step. Since passport yung ID na nilagay ko, hihingan tayo ng proof ng identification ngayon. So, let's start from here. Press natin to. Start tayo. Okay, i-allow ko yung camera. Okay. Now, nakikita nyo, guys. Okay, frame the document and press the button. Okay. Set the passport to capture. So, next natin, guys, ilagay doon natin yung mukha natin dito sa circle na to. Try to place your face within the guide that appears on the screen. So, wait na. I-adjust natin to. After ng picture, guys, ito yung lalabas kaagad. Voter validation. Ipipress ko lang tong continue. Sanad nila sa email ko yung OTP. So, i-open natin. Open nyo yung email nyo, guys. After ko nga ilagay yung OTP, ay ito yung lumabas na notification. Ang sabi, makaka-receive ako ng further instruction sa aking email na nilagay. So, importante talaga yung email address ninyo, guys. So, check ko kung meron ako na-receive sa aking email. Ito yung na-receive ko sa email ko. So, ngayon, as mentioned here, you may now access the voting portal through this link. So, i-click natin tong link na to, guys. So, ngayon, ilagay mo dito yung email address na nilagay mo, pati yung password na nilagay mo din. Then, proceed for login tayo, guys. At after ngang i-login ko, nanghingi na naman siya ng OTP. Then, kapag nalagay nyo yung OTP nyo, submit nyo lang. Ito yung lumabas sa screen ko. Not voted. So, press lang po natin ito. Click to vote. Tingnan nyo ang closing ng pagboboto dito sa Dubai. I mean, dito sa
UAE is May 12, guys. So, kailangan talaga makaboto na tayo. Press lang natin to, guys. At saka may 4 instruction here. First, yung list ng balota nyo. Then, review, then confirmation, guys. So, click. Select your option. Review. Cast your balota. Okay, now, start voting na tayo, guys. Sa sobrang daming mga kandidato, ang gagawin natin is search ko muna yung name na mga iboboto ko, guys. Kasi meron na naman talaga akong iboboto, pero yung iba doon is hindi ko pa kakabisado yung mga name, pero alam ko kung sino yung mga iboboto ko. So from here, ititik nyo lang to, guys. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Ay, hindi ko pala ipapakita kasi confidential kung sino yung mga iboboto natin, guys. So ititik nyo lang, then after that is magne-next lang tayo dito, okay? So ito nga, guys, after ninyong ilagay ang mga makapili ng mga senatorial ninyo, ito yung susunod ninyo is to i-review yung mga iboboto ninyo. Mga pangalan, baka kasi mamaya may mga na-press kayo na hindi naman yun ang gusto nyong iboto. So ngayon, after nyo ma-review at ma-double check, press nyo tong cast. Okay? Then, i-press nyo lang po ito. Now, after nun, guys, your vote has been cast. So, successful po yung ating pag-vote po through online. So, i-confirm na po natin siya. At ito po, verify that your balota has been cast. You can verify your balota has been cast correctly at any moment using this. Okay, para ma-confirm po natin, guys, na talagang na-cascade yung ating pagboto, i-scan nyo lang po tong QR code na ito. Then, proceed tayo sa finish. So, ganun po yung gagawin ko. I-scan ko muna ito para sure talaga ako na okay siya. After nyo ma-check yung sa QR code, i-click na po natin yung finish. Then, check your vote po. Ito po. So, that's it, guys. Tapos na tayong bumoto through online. Medyo mahabang proseso din pala talaga siya, guys. So, dapat, kung boboto ka through online, meron ka ng list ng mga iboboto nyo kasi may timing yung site na yun. Kapag tumagal ka doon, automatic na nagsa-sign out siya, guys. So, kailangan mo naman mag-sign in at kapag nagsa-sign in tayo, hinihingan tayo ng OTP, guys. At yung OTP, isasend nila sa Gmail mo. So, mahabang proseso din siya. Kasi, kapag natatagalan, kukunin ng OTP, tapos kada next step mo, hinihingan ka ng OTP. So, medyo dun ka matatagalan. Lang yung disadvantage niya, guys. At, regarding naman dun sa check your vote na naka-mention doon, mache-check pa, hindi mo pala siya mache-check kung yung list ng mga binoto mo talaga. Kasi ang nakalagay lang is kapag pinares mo yun, tapos nilagay mo yung balota number mo, especially yung balota ID mo, importante, napakahaba, guys. So, kailangan, before ka mag-proceed sa next step, pag may nakita ka ng balota ID mo, i-copy mo na yun, tapos i-paste mo somewhere para kapag hiningi yung para i-check yung mga na-vote mo, i-paste mo lang siya doon. Okay, and then, ang nakalagay lang is, your vote has been located lang. Yun lang yung lumalabas. Pero hindi nyo makikita yung name ng mga binoto nyo. So, parang hindi mo din na-check. 'Di ba? So, medyo nakakakaba din itong through online na voting, ha. Kasi baka may tendency na ma-change ba yung mga binoto mo. Pero hopefully, walang ganon na mangyari. 'Di ba? Anyway, guys, yun lang. Na-share ko lang sa inyo kung paano bumoto through online kasi first time ko itong bumoto through online. So, sana maging successful talaga at walang dayaan na magaganap ngayong elections. Kasi alam mo naman, aminin man natin, hindi, sa Pilipinas, usong-uso ang mga dayaan. 'Di ba? Yun lang talaga yung pangit sa ating country. Anyway, yun lang, guys. Paalam na muna and see you again on my next vlog.